Ang iba ay nagugustuhan ng mga automatic scooter, pero ang iba naman ay mas gusto yung may kakaibang thrill na siguradong maghahatid na magandang performance kahit sa long ride, adventure at mas low maintenance pa. Ang mga motor na tinutukoy natin ay mga sports naked bike motorcycle na hindi lang mura, matipid at less maintenance pa. Kung pagandahan lang ang labanan, ay siguradong maguguluhan ka sa pagpili kung anong tipo na magugustuhan mo. Parehong magagandang design, may magagandang features, pero may kanya-kanyang dating. Alamin natin ang kabuang detalye ng 5 affordable na naked sports bike dito sa Pilipinas na siguradong magugustuhan mo kasama ng kabuang mga presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po dumang-click sa subscribe button pati ng notification bell para naman update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Suzuki Gixxer 155 Fi ay isang motorcycle na idinisenyo upang matugunan ang mga gusto ng sporty riding experience sa abot kayang presyo. Hindi ito puro racing machine, ngunit may ipinagmamalaking disenyong aggressive, performance-oriented engine at makabagong features na bagay sa daily commuting at weekend fun rides sa Pilipinas. Ang modelong ito ay isa sa mga best-selling bike sa 150 to 155cc class dahil sa balance ng power, fuel economy at mas abot kayang presyo kumpara sa ibang mga naked bikes sa parehong segment. Sa unang tingin, ang Gixxer 155 ay may aggressive at big bike inspired na disenyo na nagpapakita ng matapang na karakter sa kalsada. Dahil sa pagkakaroon nito ng muscular fuel tank at sharp body panels na nagbibigay ng sporty half-fitting posture. Naka-LED ang headlight at naka-LED rin ang taillight nito na mas moderno at maliwanag sa gabi. Naka-fully digital ang instrument panel at nagbibigay ng mabilis na impormasyon tulad ng speed, fuel gauge, odometer at iba pa. Ang kombinasyong ito ng aggressive shape plus modern lighting at digital display ay nagpapaangat sa modelong ito. Mula sa ordinaryong commuter bike sa ilalim ng disenyong lies, makikita naman ang 155cc engine displacement nito na naka-air-cooled 4-stroke single-cylinder na may fuel injection system na kasama. Ito ang nagbibigay sa Gixxer 155 ng magandang balance ng performance at fuel economy. Kaya nitong gumawa ng 14.5 horsepower at 8,000 RPM at maximum torque na 40 Nm sa kada 6,000 RPM na ikinabit sa isang 5-speed manual transmission. Ayon sa ilang mga nakagamit, ay umaabot daw ng 120 km/h ang nagagawa nitong bilis o higit pa. Ang makina nito ay mas smooth at mid-range, ibig sabihin sapat ang hatak sa city at highway cruising, hindi sobrang light o heavy. At isa sa mga tinatangkilik dito ng marami ay ang pagiging fuel efficient ka ng modelong ito from Suzuki brand na isa sa mga gumagawa ng matitipid na klase ng sasakyan. Kaya naman itong Gixxer 155 ay kayang mag-deliver ng humigit kumulang sa 53.3 km/L sa tipid na riding style na isa sa magagandang katangian para sa daily commuting. Pagdating naman sa chassis and suspension handling, ang Gixxer 155 ay may balancing chassis at suspension setup na nakatutok sa control at comfort kahit sa mas mababa at mabilis na biyahe. Gumagamit ang motor na ito ng telescopic front forks na napaka-stable sa daan at may kasama pang swing arm type na may spring dump setup sa rear suspension. May sukat ang gulong nito sa unahan na 100/80R17 at rear tire size na 140/60R17. Ang malalapad na gulong ay tumutulong sa grip at handling habang ang setup ng suspensions ay sapat sa typical na road irregularities at nagbibigay ng neutral riding position na hindi sobrang yuko tulad ng full sports bike, ngunit hindi rin sobrang upright para hindi maging boring ang ride. Well, pagdating sa issue ng motor na ito at feedback ng ilang mga nakagamit na, medyo mahina raw ang battery o LED panel sa ilang units, lalo kapag lumipas na raw ang warranty. Pero sa overall ay napaka-convenient na modelo ang motorsiklong ito, lalo na sa daily commuting ride na nagbibigay ng katipiran sa araw-araw na biyahe. Sa estimated price nito na umaabot lamang ng 104,900 pesos hanggang sa 114,900 pesos ay makakabili ka na ng isang magandang gamit na motorsiklo. Ang pangalawa sa listahan natin ay ang CF Moto 150NK, ay isang Chinese-made naked motorcycle na dinala ng CF Moto sa Pilipinas para lumaban sa mga kilalang 150cc class bikes tulad ng Suzuki Gixxer at Yamaha TFX. Bagaman mas maliit ang displacement nito,
Ang 150NK ay nakilala dahil sa sporty design, modern tech features at safety-focused components tulad ng pagkakaroon nito ng ABS o anti-lock braking system na hindi common sa ibang mga low-cc bikes sa parehong price range na wala rin sa ibang contender. Makikita sa itsura ng 150NK ang aggressive naked bike look. Hindi ito full fairing gaya ng R15 o CBR, pero ang design ay sporty at commanding na pwedeng mag-stand out sa city at highway. Nilagyan ng modelong ito ng LED lighting sa headlight at taillight na maliwanag at moderno pa para sa night visibility nito. May dual step seat din ito na nagbibigay ng konting level separation para sa rider at passenger comfort. Para sa tech features, nilagyan din itong 150NK ng digital instrument console panel na naglalaman ng mahalagang impormasyon tungkol sa ride status na may makikitang mga speedometer, odometer, fuel gauge, sign at trip meter. Gumagamit rin ng naked bike na ito ng 17-inch wheels sa front and rear, mas sporty stance at grip compared sa mas maliliit na rims, na kung saan ang kombinasyon ng mga elementong ito ay nagbibigay ng Street Fighter vibe sa modelong ito. Kaya naman bagay sa mga long ride, barbell ride at pang city commuting. Pagdating sa engine, pinapagana itong CF Moto 150NK ng 149.4 cubic centimeter engine displacement na naka-single cylinder 4-stroke liquid-cooled engine na may Bosch EFI fuel-injected system. Naka 2 valves lang ito at may 4-stroke na kaya magbigay ng maximum power output na 11.8 horsepower at 8,500 RPM at maximum torque na 10.7 Nm sa kada 7,000 RPM na ikinabit sa isang 6-speed manual transmission. Humigit kumulang sa 110 km/h ang nagagawa nitong bilis, pero depende pa rin sa rider at highway condition. Bagamat hindi kasing lakas ng ibang 150cc bikes, sapat na ito para sa daily commute at light touring. Ang system ng EFI at liquid cooling system nito ay tumutulong sa mas consistent at temperature at mas maayos na throttle response, lalo na sa mga stop and go traffic sa lungsod. Maging fuel efficiency, dahil itong 150NK ay may fuel consumption rate na umaabot sa 40 to 45 km per liter. Ang Chinese naked bike na ito ay may comfy yet sporty suspension setup para sa urban road at konting highway runs. Gumagamit ito ng upside-down telescopic front forks na tumutulong sa mas stable na handling lalo na sa mga curves at bumps. Kasama ang rear suspension na naka mid-position monoshock na nagbibigay naman ng mas komportabling ride kapag may passenger o sa mas bumpy na daan. At may sukat ang mga gulong nito na 100/80R17 sa front at 130/70R70 naman sa likuran na parehong naka-disc brake na para sa reliable stopping na sinamahan pa ng dual channel anti-lock braking system na malaking plus nito sa safety lalo na sa wet o slippery road conditions. Ang setup nitong naked sports bike ay hindi pang racetrack pero solid sa city traffic at sa konting open road. Kaya kahit first time rider ka ay may konting extra confidence. Naka full LED type na rin ang mga ilaw nito na dagdag safety at visibility. Bukod sa ABS, ang 150NK ay may pangkaragdagang safety at convenience features na din na wala sa ibang mga low cc bikes sa pareho ring price range. Nilagyan ito ng pass switch na nagbibigay ng mabilis na pag-blink ng mga headlamp na kinakailangan ng mga visual sign. May side reflectors, dagdag visibility sa gabi at may shutter lock na rin ito para sa anti-theft protection. At may digital display, adjustable headlights, modern features typical na makikita sa mas matataas na klase ng motor. Ang mga ito ay nagpapakita na ang 150NK ay hindi pang race pero practical at stylish sa pang-araw-araw na riding. Ang mga issue at dapat tandaan, may mga riders na nag-comment na ang brand perception at availability ng parts ay maaaring maging challenge dahil imported pa rin ang mga CF Moto brand. Nagkakahalaga ito ng 100,000 hanggang sa 148,000. Yamaha TFX 150. Ang Yamaha TFX 150 ay isang sports naked street fighter motorcycle. Ibig sabihin ay hindi ito full-fared na sports bike tulad ng CBR at R15. Ngunit meron itong aggressive at modern design na parang nagsasabi ng lakas at karakter sa bawat kurba ng kalsada.
Bagaman hindi ito officially pinopromote ng malawakan sa Pilipinas ngayon dahil sa marami na ngayong mas bagong MT series variants tulad na lamang ng MT-15, ay naging iconic pa rin ito sa mga rider na gustong mag-stand out sa city at open road. Dahil sa styling at stance nito, kapag titingnan mo itong TFX 150, una mong mapapansin ang mga bagay na to. Tulad ng aggressive headlights, may maliit na nakastabi at robotic na LED light pattern na nakaka-capture ng atensyon lalo na sa gabi. May malaki at nakabukol na front tank extension din ito na may wide handlebars at upright riding position. Maluwag ang mga bar at pataas ang posisyon ng upuan kaya komportable ka kahit sa traffic at long rides. At ang ground clearance nitong motor ay mataas din na may sukat na 164mm na kung saan hindi lang maganda ang dating, bagay din ito sa mga konting off-road o uneven na kalsada. Pagdating sa engine, ang TFX ay pinapagana ng 149.8 cubic centimeter na may liquid-cooled engine at may fuel injection system. Naka 4-stroke 4-valve single overhead cam at gumagawa ng 16.2 horsepower at 14.3 Nm ng torque. Na ikinabit sa isang 6-speed manual transmission. Ang kombinasyon ng fuel injection system at liquid cooling ay nagbibigay ng mas stable na performance at mas smooth na power delivery. At nakatutulong din itong mapanatili ang efficiency sa gas lalo na sa city traffic. Kaya naman itong TFX 150 ay nakapagtala ng bilis na umabot ng hanggang sa 125 km/h. Ang naked bike na ito ay may bit-bit rin na technology at handling. Hindi lang basta motor ang TFX. Pinagsama-sama kasi ng Yamaha ang ilang features para sa mas confident na ride. Gaya ng front suspensions nito na may 37mm upside down forks na mas stable at mas capable sa rough na daan. Ang rear suspension naman nito ay nagbibigay ng komportableng ride kahit sa mga pasahero. Gumagamit din ng malalaki at makakapal na gulong itong TFX 150 na may kabuuang sukat sa front na 110/70 R17 at sa likod na may sukat na 130/70 R17. Naka-fully inverted digital LCD display na rin ang instrument panel para sa mabilis na pagbabasa ng speed, RPM, trip meter at fuel gauge. Kaya kahit naka-sunlight ay mas mababasa mo ng malinaw. Pagdating naman sa safety measure, ang TFX 150 ay nilagyan ng parehong naka-hydraulic disc sa front and rear para sa consistent stopping power lalo na sa mga biglaang preno. Dito sa Pilipinas, ang Yamaha TFX ay discontinued na. Makakabili ka na lang ng second hand nito. Wala ring ABS features ang TFX pero kahit papano matipid naman ito kumonsumo na may average fuel consumption rate na 45 km/L. Ang pangapat sa listahan natin ay ang Suzuki GSX S150. Isang bagong motorcycle naked bike ng Suzuki brand. Sa larangan ng mga naked bikes, may isang modelong lumilitaw na may aggressive, compact at performance-oriented design. Itong bagong Suzuki GSX S150. Hindi lamang ito basta motor, ito ay isang likha na may DNA ng sports bike na humahamon sa karaniwang karanasan ng rider sa araw-araw na paglalakbay at fun weekend rides. Makikita sa Suzuki GSX S150 ang balancing aggressive street fighter styling at practical everyday functionality. Itong GSX S150 ay may upright riding posture na mas komportable sa traffic at mas kontrolado sa mas mahahabang biyahe. Ngunit may sporty presence na napapansin kaagad pag tumabi sa kalsada. Ito ay inspired sa GSX R150 sports bike, kaya naman ramdam ang racing lineage kahit sa simpleng disenyo nito. Ang harap ng motor na ito ay naka-LED headlight at LED lighting system din ang likuran para sa compact, malinaw at efficient na nagbibigay rin ng modernong muka lalo na sa gabi. Pagdating sa chassis and suspensions, ang GSX S150 ay may diamond frame backbone chassis. Hugis na nagbibigay ng matibay na structural support, balance at mass centralization na mga detalye ng tangke at bodyworks na sumasa ilalim sa sleek yet muscular na style nito na nagbibigay rin ng unique identity sa GSX S series. Pagdating sa engine, pinapagana itong GSX S150 ng 4-stroke dual overhead cam 4-valve liquid cooled at may kabuuang displacement na 147.3 cubic centimeter. Umaabot sa 18.9 horsepower at 10,500 RPM ang nagagawa nito.
at ang maximum torque naman ay nasa 40 Nm sa kada 9,000 RPM na may bore and stroke size na 62 by 48.8 mm at compression ratio na 11.5:1. Kaya naman ang kabuuang bilis nito ay umaabot ng 130 km/h. May fuel system din ito na fuel injection at electric starting at may optional kick-starting pa sa ibang variant na ikinabit sa isang 6-speed manual transmission. Umaabot ang fuel consumption rate ng modelong ito sa 52 km/L na matipid na, lalo na kung gagamitin mo for daily. Sa kasalukuyan, wala pa namang mga negative feedback sa motorsiklong ito. Yun nga lang, medyo mataas ang price range nito na nagkakahalaga mula sa estimated price na 125,000 hanggang sa 135,000 pesos sa kasalukuyan. Ang pinaka last but not the least sa listahan natin ay ang Yamaha MT-15. Ay isang naked sports bike o street fighter motorcycle na unang inilabas noong 2018 ng Yamaha Motor Company based sa platform at makina ng sikat na YZF-R15. Ngunit may kakaibang disenyo at karakter. Ito ay kilala sa aggressive style, mataas na performance para sa urban riding at kombinasyon ng power, agility at modern technology sa mas magaang na package. Ang disenyo ng MT-15 ay hindi pangkaraniwang. Tila isang street fighter na handang umatake sa dilim at liwanag ng syudad. Isa sa pinakakinikilingang features na meron sa MT-50 ay ang twin LED position lights at central LED headlights nito na nagbibigay sa sports naked bike na ito ng intimidating face na parang nakatitig habang nakahanda sa daan. Ang body naman nitong motor ay compact at mas forward. Ibig sabihin mas mabigat ang pakiramdam sa harap na tumutulong din sa control at agility handling. Ang mga cool pa na detalye sa modelong ito ay ang fuel tank sa side panel tulad ng air scoop at side wings ay hindi lamang para sa itsura. Nagbibigay din ito ng muscular at aerodynamic na dating sa motor na ito. Pagdating sa makina, ang MT-15 ay pinapagana ng liquid-cooled 4-stroke single overhead cam na naka 4 valves na engine na may kabuang displacement capacity na 155cc. May bore and stroke size ito na 58 by 58.7 mm at compression ratio na 11.6:1. Umaabot ang maximum power output na nagagawa nito ng 19.3 horsepower at 10,000 RPM at maximum torque na 14.7 Nm sa kada 8,500 RPM. Naka-fuel injected system na rin kaya matipid sa konsumo na may average fuel consumption rate na 45 to 50 km/L. Ang clutch type nito ay wet multiple disc at transmission na 6-speed constant mesh. Gumagamit lamang itong MT-15 para mapagana ng electric starter. At pagdating naman sa chassis and suspensions, ang front suspensions nito ay naka-upside down telescopic front fork at rear suspension na naka-swing arm link type monocross. Ang USD fork sa harap ay nagbibigay ng better stability at mas mabilis na response habang nakikiling sa mga kurba. At gumagamit rin ng LCD digital display na mas madaling basahin ang mga speedometer, tachometer, fuel gauge, trip meter at may side stand indicator din ito. Ipinapakita nito ang lahat ng mga kailangan mo habang nagmamaneho. Kaya naman, kung modern tech features lang ang pag-uusapan, ay mas advanced na ito sa karamihan. Dahil ang motorsiklong ito ngayon ay nilagyan na rin ng mga modernong safety features gaya ng anti-lock braking system at TCS o traction control system. Ang headlight din ito ngayon sa pinakabagong update ay ginawa ng bi-functionality LED projector type na klase. At bukod pa dyan, nilagyan na rin ito ng makabagong sistema sa digital panel ng turn-by-turn navigation system para sa modernong connectivity na nagbibigay rin ng real-time direction at navigation para sa modernong ride quality. Ang gulong din itong Yamaha MT-15 ay malalapad at makakapal na may 17-inch ang sukat at parehong naka-disc brake ang front and rear brake nito. Sa kasalukuyan, hindi pa malinaw kung ito na ba talaga ang narito sa Pilipinas ngayon. Yung medyo moderno na ang features at may mga makabagong connectivity features na rin. Pagdating sa top speed, itong Yamaha MT-15 ay umaabot sa 135 km/h ang kabuuang bilis na nagagawa. Medyo malakas, advanced at mas futuristic na sa ilang mga contender pero may kaakibat naman ito na price range.
Sa kasalukuyan ay umaabot sa estimated price na 180,000 itong Yamaha MT-15.